Our topic today is structural design of wooden frames o tinatawag nating timber frames. Para dun sa mga new viewers, welcome po sa JS Design Engineering. Itong channel natin, ang tinetake up natin dito, nagse-share tayo ng mga calculation ng structural design. Mix, minsan binibigay natin estimates, meron din tayong project management, civil structural design. Yan po ang topic natin na dinidiscuss mostly dito sa channel. Kung interested kayo, samahan ninyo ako at ang present natin ngayon is structural design. I-browse ninyo yung channel natin at meron na tayong 175 videos. We are close to 30,000 subscribers. Salamat po doon sa mga nag-subscribe sa atin at yung patuloy na nanonood. Marami tayong interesting topic. Kasi ang channel natin, hindi tayo basta nagdi-design. Hinahalo natin yung experience natin sa actual. Hindi puro theory. Ang ginagawa natin ng approach is practical. Halo yung nanggagaling sa theory, sa libro. Kung minsan, pag may na-experience tayo sa actual, kaya maobserbahan ninyo, simplified yung approach natin. So, magpatuloy tayo, Ipapaling ko muna yung camera dito sa kabilang board bago tayo mag-proceed. Dito, makikita natin, Sabi ko, log house. Kunyari, merong arkitekto, nag-design siya ng log house. Kailangan niya ng structural designer. Ikaw ang napili. So, kailangan mong mapamiliarize. So, alam mo yung paano diskarte. Paano ina-analyze ang wooden frame. May konti siyang kaibahan compare sa analysis na ginagamit natin sa concrete and steel. In this video, makikita natin kung ano yung sinasabi natin. But simulan ko muna rito sa introduction. Kunyari, ang ginawa natin base sa architectural drawing or architectural design, meron siyang log house, and then yung katabi ng log house, naglagay siya ng balcony. Para meron siyang parang viewing deck. But like I said, sinabi nga natin, kung log house yung approach or yung concept, yung plano, lahat kahoy. As much as possible, kahoy lahat. May mga combination siya na metal connectors. And later in this video, kung hindi man natin magawa lahat ngayon, magkakaroon tayo ng part 2, part 3. Hanggang sa makumpleto natin yung buong system ng framings. Meron ako ritong isometric. Ito yung dimension ng sinasabi ko na naglagay siya kunyari doon sa tabi ng house, ng bahay. Meron siyang balcony. Yung dimension niya, dalawang span na 6 meters. Tapos yung papunta doon sa kabahayan, yung cross section niya is 3 meters. Tsaka 3 meters, total of 6 meters. Yung framing, makikita natin dito, ito yung framing, yung mga single line na yan. Isometric drawing ang pinakikita natin. Ang i-design ko ngayon, pakikita natin itong beam na yan, sa loob, yung intermediate. So may support siya sa gitna. Lahat na yan, yung mga support na yan, kakahoy gagamitin natin. Yung red, yan yung support ng interior beam. Ito yung topic natin ngayon, sabihin natin, part 1. Wooden frame system. Meron akong nilagay na 4 items sa mga designer, lalo na sa mga baguhan pa lang nag-design. Pag gagawa kayo ng analysis, ng structural analysis, bago kayo mag-design, bago kayo mag-model, in connection do sa design ng arkitekto, gawa ka muna ng outline. Ito yung preliminary. Ano ba yung mga design considerations na gagamitin mo? Let's say dito, sinabi ko rito, number 1, connection conditions. Sabi ko rito, pin support using steel plates or bolted plates. Paano natin pagkakabitin yung dalawang member na wooden frame into each other? For example, meron tayong poste, naglagay ka ng beam. Yung dalawang beam naka-connect doon sa wooden post. Meron tayong connector na gagamitin. Ito yung sinasabi ko. Number 2 is functions. Ano ba ang function? Anong function yung design natin? Sasabihin natin dito. Ang function niya is residential balcony. Ito nga, yung binanggit ko a while ago. And then we will use a live load of 4.8 kilopascal. Ito yung ating design parameters. Number 3 is materials to be used. Nilagay natin dito, wooden planks. We will use 2x12. Ano ba yung wooden plank?
sa beam, ano, sinasabi nito, ito kasi wooden frame. Sinasabi natin, ito yung structural main frame. Beam, columns. Sa ibabaw niya, nandun yung mga joists, wooden joists. Sa ibabaw ng wooden joists, yung flooring. Tatapakan natin, lalakaran natin. Yun yung consideration natin. Wooden planks. Gagamit tayo ng 2x12. Nilagay natin dito. 2 inch yung kapal, and then 12 inch. Kasi nga, ano siya, log house eh. Gusto nating i-present talagang, yun ang gusto ng architect, yun ang finish. Kailangan natin ma-anticipate lahat. Ano bang future loadings o yung proposed loadings. Sinabi ko rito, decorative, prefabricated ceiling. Doon sa ilalim ng flooring, kunyari, ito yung framing natin. Sa elevated floor ito, no, yung pinakikita natin. Sa ilalim niyan, gusto nating itago yung framings, yung mga beams, ayaw nating makita yun. Gusto natin medyo parang classic yung ilalim. Yun ang gusto ng arkitekto. Ginamit niya is decorative, prefabricated ceiling. Yung mga ginagawa ng SAS factory. Then, sasalpak nila yun per panel. Kailangan nating malaman kung anong klaseng materials. Gaano kabigat. Number 4 is proposed main frame. Ito, no? Ito yung sinasabi ko. Wrap dimensional treated lumber. Meron tayo nung sinasabi ko rito, S4S, ano? Dimensional treated lumber. Meron ng S4S, dimensional non-treated lumber. Explain muna natin. Sa natatandaan ko sa eskwelahan, kahit sa mga libro na reference na ginagamit ng mga teacher, mga professor sa engineering, hindi naman ine-explain sa atin anong meaning niyan, yung mga S4S, yung mga wrap. But in reality, pag nagbigay ka na ng sizes sa design, in order ng contractor sa lumber, bibigyan ka ng quotation ng mga lumbers. Makikita nyo, kunyari, bibigyan ka ng size 2x12, 3x14, 4x4, 6x6, makikita natin. Sa dulo, nakalagay doon, wrap or S4S or KD. Yung mga yon, yung mga meaning na yon, hindi natin alam kung hindi sa inyo i-explain, kung hindi sa atin i-explain, kasi wala ka sa libro. Ang itinuturo sa atin sa libro, kung ano yung theory, very basic. So, kaya sabi ko kanina, sa channel natin, hindi lang tayo tutorial ng design. Sinahalo natin, sinashare natin sa inyo yung actual kung ano yung na-experience natin doon sa real life, kung paano natin ina-apply yung dinidesign natin. Explain ko lang mabilis, ano? Ano meaning ng S4S? Sa dimensional lumber, pag sinabi natin S4S, meaning plain siya or milled, kinatam. Ito yung mga lumber na pag sinabi mo, gusto ko katam. Lalagay nung magbibigay sa'yo ng quotation, binigay sa'yo yung size, 2x6 or 2x8, S4S, nakalagay dyan. So, iba yung presyo nun. Pag sinabi naman natin na wrap, hindi siya milled, hindi siya kinatam. Ibig sabihin nun, makikita mo yung daan ng lagari. Mula doon sa lag, nung lagari nila, nung kinut out nila yung size, yung desired size. Mas mura yon. And then, isa pang description, instead of KD or kin-dried, yung tinatawag na SD or sun-dried, natural dryness ng kahoy. So, may magkaiba yon, magkaiba ang presyo. Kasi yung kin-dried, pinilit nating maging magaan, pinasok natin sa machine para i-dry up natin, tanggalin natin yung moisture content. But sa structural, gusto ko lang pong explain, ano? Sa structural, hindi ideal gumamit ng kin-dried. In my opinion, I don't know yung ibang designer. Kasi tinatanggal natin dyan yung moisture content. Although hindi naman 100% nawawala. Tinatanggal natin para gumaan. Mostly ang dimensional lumber na ginagamit natin, pag ginamitan natin ng kin-dried, yung mga ginagamit na kahoy doon sa muebles. Kasi gusto natin maging magaan. Kunyari, gawa ka ng table, gagawa ka ng aparador, gagamit ka ng kin-dried para hindi mabigat buhatin. At saka para hindi na gumalaw. Kasi ang kahoy hanggang basa, natutuyo siya, nagkakaroon siya ng shrinkage. Minsan pumipilipit, bumabaluktot. While kung pinatuyo mo na siya using machine, yung kin dryer, tuyo na siya, hindi na siya uurong at the same time magaan. But may disadvantage. Ang nangyayari, pagka natanggal yung tubig, gumaan yung kahoy, natanggal yung moisture, nababawasan yung strength. Yun lang po ang gusto kong sabihin. Ano? Kaya normally, pag nag-i-specify tayo, as a structural designer, hindi natin ini-specify yung kin-dried, sun-dried, or yung 80% moisture na doon pa sa loob ng kahoy. Kaya sinasabi natin dito, sa structural design, especially on main frame,
ginagamit dito yung sun-dried lumber or dimensional lumber. Tuloy po natin. So, pasok na tayo doon sa topic natin ngayon, wooden beam design. Bibilisan ko na lang, ano po? Sabi ko, determine, ito yung question, ano? Ito yung gagawin natin. Determine suitable wooden beam size to satisfy loadings as shown below. May drawing tayo pakita mamaya. Using mahogany dimensional lumber. Nagbigay kagad ako ng specification para makapagbigay tayo ng strength ng kahoy. Kasi sa Philippines, marami tayong hardwood. Meron tayo ng class A, class B, class C. Marami tayong matitigas na kahoy sa Pilipinas compare sa western countries. Panlaban sa structure, pwede natin gamitin siya dahil yung bending, allowable bending stress niya is talagang mas matigas siya relatively compared do sa mga kahoy na nanggagaling sa ibang bansa. So, in-specify ko kagad dito, sinabi natin mahogany. Kasi pipick upin natin doon sa specification. Nasa NSAP, mamaya pakikita ko sa inyo, meron tayong mga selections ng different Philippine wood species. Mamimili tayo ron, may corresponding bending stress, pati compression stress, makikita natin. So, lagay ko rito, sabi ko, with the following specification, FB 16.5, non-treated. Ito yung binabanggit natin, kanina. Dito sa baba, nilagyan ko ng asterisk. FB as equals 11.5 MPa treated. Ano napansin ninyo? Yung treated, mas mababa siya. Naging 11.5 MPa nilang from 16.5 MPa. Ano ba yung mga treated wood? Aside do sa sinasabi ko kanina, kunyari, na gusto ninyong patuyuin ng mabilis, gusto niyo magaan yung framing. Let's say, secondary framing lang, hindi siya main frame. Gusto niyo magaan. Yung bending stress niya, mababawasan ng 70 or 30%. Magkakaroon ka ng multiplier na 0.7. Yun ang ginagamit natin sa practice. Multiply mo ng 0.7, makukuha mo 11.5. So, treated na siya. Ano ba yung mga treated? Minsan ito yung ginagawa natin na nilalagay natin, nilulubog natin sa gamot, sa chemicals, para maging fireproof or maging waterproof. Ginagamit natin, nilalagyan natin ng treatment. But ang nangyayari, humihina, nababawasan yung strength niya. Kaya ang code nag-specify, nagkaroon siya ng reduction na 0.7 para doon sa mga lumbers na treated. So, kailangan nating malaman yon. Kung magdi-design tayo, gusto natin treated, ito gagamitin natin, yung value na bending, ito yung bending stress niya. So, load calculation na tayo. Para mapakita ko lang sa inyo yung ano ba mga consideration natin. Sabi ko dito, load calculation. So, we have dead load, and then yung sumunod yung live load. Sa dead load, ano ba yung mga components? Ano yung mga members na dadalhin, Dadalhin sa ibabaw ng beam. Ano yung mga dadalhin niya? Sabi ko rito yung planks. So, naalala nyo kanina, sinabi ko, gagamit tayo ng planks. Ang gagamitin natin yung flooring, tatapakan niya is 2x12. Ito yun, planks. Ang unit na ipinresent natin dito sa right is all of them are in kilonewton per square meters. Siyempre, meron joist. Hindi naman nakarekta yung plank doon sa beam. Meron joist, siya yung hawak ng planks. And then yung ceiling, yung sinasabi ko kanina, kunyari fabricated ceiling panels, ginamit natin is 0.5. Sa utilities, ano naman yung mga utilities? Kung may ilalagay ka sa pagitan ng main frame at saka yung ceiling, pumasok doon yung mga ductings, piping, lahat ng klaseng mga pipes, pipe support na ginagamit natin sa electrical or sa mechanical. Kailangan nating i-connecta, i-hook up doon sa ibabaw ng joist. Siyempre, pag nilagay natin yan doon, dadalahin niya ng joist, ipapasa ng joist doon sa beam. Kasama siya sa loading. So, nandito lahat, multiply by 1.2 factor para maging ultimate. Dundag na tayo sa live load, sabi ko residential, yung residential balconies. We will use 4.8 kPa base sa NSAP. Ito yung napili ko. Meron ng mas mataas, pero sa ngayon, ginamit ko muna 4.8. Multiply by 1.6. Adding both of them, makikita natin 29.19. Pero hindi agad yan, naglagay tayo dito ng 3 meters. Kasi kanina, kung napansin niyo, babalik ko muna yung drawing, babalik ko. Dito, kung napansin niyo, sabi ko, dinidesign natin to.
yung beam na yan, yung intermediate beam. Kung ang spacing nito is 3 meters, meron tayong tributary area. Yung kalahati nito, halfway, tsaka doon sa kabila, dadalahin ng beam na yun. Yun ang theory. So, 1.5 plus 1.5 equals 3 meters. Ayun, tributary area equals 3 meters. So, yung ginamit natin. Kaya minultiply natin ng 3 meters yung calculation natin. Dito, makita natin, sabi ko, UDL. Kasi ito yung, pag nag-analyze tayo ng stresses, kailangan natin yung UDL. Adding 2.04 and 7.68 multiply by 3 meters will give you 29.19 kilonewton per meter. So dito, figure, sabi ko, pinakita natin yung profile. Yung profile ng isang, pag tinignan mo sa yung drawing ko kanina, yung dimension, yung length ng post to post is 6 meters. At meron din tayong 6 meters sa kabila, equal naman siya. Ito yung beam, yung i-design natin. Then meron din doon sa kabila. So ito yung i-analyze natin na mayroong loadings na 29.19 kilonewton per meter. Yun yung dadalahin ng wooden beam. Nakuha po nyo. And then meron tayong connection dito sa post, sa column. Ipapatong natin doon or ikakabit natin dito sa poste. Lalagyan natin ng mga fasteners na binanggit ko kanina. Maglalagay tayo siguro ng steel plate or connectors. Later, after nating ma-size yung wooden beam, yun naman yung isusunod natin. So, proceed tayo, sabi ko, design beam size. Kung titignan ninyo, andito yung cross-section sa left, Nilagay ko rito yung cross-section. Hindi pa natin alam yung depth. But, for now, mag-assume tayo ng 3 inches. Kunyari, 3 inches ang gusto natin. Kasi 6 meters yung layo niya. Para sa akin, yung ganyang kalayo, ang appropriate size o thickness ng timber beam is 3 inches. Not less than 3 inches. So, sa experience ko, but ang i-design natin, ang isa-size natin yung depth, gaano kalalim. Dito yung sa right, nakalagay dito, specification, ipinakita ko uli yung kanina, FB, siya yung isang FB. Ito yung non-treated, ito naman yung treated. Para ma-size natin yung dimension ng mahogany beam. So, analysis, simple beam, kung napansin niyo sa mga, lalo na sa mga engineering student, kabisado na ninyo to. Yung formula ng analysis to get the stress, ginamit ko is M equals WL square over 8. Bending stress. Maximum bending will happen sa gitna, sa center. Kailangan nating malaman yung maximum bending sa gitna para ma-size natin yung depth. Kasi yun yung kailangan nating makalculate. So, sasabihin nyo sa akin, continuous yan. Continuous beam yan. Dahil dalawang magkasunod. Sa timber, ito yung nabanggit ko kanina. Sa timber, ang mahirap i-maintain sa timber frame o sa timber beam yung continuous dahil doon sa connection. Kahoy yan Hindi kagaya ng concrete. Monolithic yung buhos mo. Meron nga rebar na continuous papunta ro sa kabilang panel. Sa kabilang side ng poste. Unlike sa kahoy, putol yan Papatong mo yan doon sa poste. Kagaya ng nakikita ninyo yung drawing. Meron kang parang L-shape dito. Ikakat mo yung wood. Ipapatong mo ron yung beam, lalagyan natin ng bolt. So, paano mong mami-maintain ang moment dito kung nakapatong ka lang doon sa dulo? So, ang mangyayari nun, wala tayong assurance na maging moment resistant yung connection sa poste. Kaya, ang analysis natin pagdating sa timber is always simply supported. Simply supported. Kaya, ang ginamit nating formula for bending analysis is WL square over 8. I-substitute natin yung 29.19, yung UDL kanina. Ipasok natin yung L, which is 6 meters, divide by 8. Makukuha natin is 131.31 kilonewton meter. Kailangan nating masatisfy ito. Dahil ito yung stress sa gitna, yung bending, para hindi mabalik. Para ma-design natin yung depth. Kaya sabi ko rito, to satisfy bending, ito yung bending, to satisfy bending, ito yung formula, papasok natin yung 131.31, hindi ko na naipakita yung formula, pero ito yung relation. Kung ito ang maximum bending, yung nasa left, itong nasa right,
makikita natin dito yung stress, nung allowable stress ng kahoy na ginamit natin, which in this case, in this example is mahogany, multiply by B, yung thickness, B, multiply by depth. Hindi natin alam yung depth. Pero kanina sinabi ko, magagamit tayo ng 3 inches. Yun yung preliminary thickness na ginamit natin. Ang gusto kong malaman kung gaano kalalim. So, gumamit ako ng 3 inches. Ito yung relation niya, no? Actual, ito naman yung size na kung saan natin kukunin yung depth natin. So, dito sa baba, ginawa kong red, ano? Yung dalawa, ginawa kong red. Sabi ko rito, treated. Para hindi kayo maguluhan. 11.5. Ang ginamit ko, ito muna. Yung treated. 11.5 MPa. And then yung B, ang sabi ko kanina, 3 inches. In millimeter, sa metric, yung 3 inches is 75. Tama po? 75. Bakit ako merong minus 10? Kasi pag bumili ka ng kahoy, kunyari bumili ka ng dimensional lumber, ano, sinabi mo 3 by 12 or 3 by 10. Sukatin mo yung thickness. Hindi mo naman makukuha yung 3. Wala talaga 3 inches. Less than 3 inches. Pinababayaran sa'yo ng tablerya, ng lumber, yung size na 3 by 10. Kung 3 by 10 yung order mo. But in actual, pag sinukat mo, less than. Bakit gano'n? Kasi pag kinat nila yan, no, ng banso, kinat nila yung lag. Yung daanong lagare, nababawas, natatanggal yon. Ginuguhitan nila yung puno, yung kahoy, yung cross-section ng kahoy, base sa gusto nilang size na makuha. Pero gigitnaan nila yon. Natural may thickness yon. Yung daanong lagare, mawawala yon. So, in our experience, 10 mm ang nawawala. Kaya dito, ang B net, ano? Kaya sabi natin, net. B net equals 65 mm. So, pasok natin, ano? Substitute natin doon and then i-ano natin yung D, yung depth, kasi kailangan natin yung D. So, D equals 262 after equating this, ano? Kunin natin lahat. Simplify mo siya, 262. And then, ibabalik ko ngayon, kasi o-order tayo. 262, ito yung net. Kasi ginamit natin is 65, net yan yung B. Nung makuha natin yung depth, 262, natural, kung gumamit ka ng B net, ang magiging answer mong depth is net. 262 net, dagdagan mo ng 10 para maibalik mo dun sa size na kung saan doon tayo o-order. Equivalent to 272 mm, which is close to 300 mm. Ano ang ibig sabihin nun? Ang o-orderin mo is 3 inch by 12 inch. Okay po? 3 inch by 12 inch. Kaya sabi ko rito, 300 mm. Yung 300 mm equals 12 inch. 3 inch by 12 inch, treated. S for S, mahogany. Ganyan ang pagbibigay ng description. Pag naglagay ka sa drawing, sulat mo, ganyan. So, kung gagamit ka ng non-treated, mas maliit. Napansin ninyo, mas maliit. I-try ninyo, gamitin naman ninyo yung 16.5 kasi non-treated yung ginamit natin. Mas malakas yun, kagaya ng nasabi natin kanina, kaysa doon sa treated. Ang makukuha nyo is less in size. I-keep natin yung 3 inches na thickness. So, nakuha mo is 3 by 10, non-treated. Ganun pa rin, S for S, mahogany. Yun po, sana nagustuhan ninyo, no? Kung may mga question kayo, tanong lang at pilitin nating masagot. And then, kagaya ng nasabi natin, susunod natin ito, gagawa pa tayo ng isang video o maaaring isa pa ulit, 2 o 3 para makumpleto natin yung framing using wood or timber materials. So, doon sa design, sa sizing, kung mamimili ka ng different sizes ng kahoy or different species, meron sa NSCP. Pakita ko muna sa inyo, no? Yung sinasabi ko kanina, meron sa NSCP, yung may section sila rito, meron silang, dito po, no? Makikita natin ito. Ayan. Makikita niyo yung mga pangalan ng mga kahoy. May mga class A, class 1, class 2, class 3, ano? Class 4. Maraming klase. Yung bending stress, dito na rin, nakalagay na rin dito. So, makikita natin dito sa baba. Salamat po sa panonood. Like and share na lang po. Kailangan natin para mas lalo pang lumaki yung ating engineering channel. Salamat.